Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan nga natin itong napadaan sa FYP ko. No? Actually, hindi ako aware dun sa naging video ni Fair Lady Madam Maharlika. Okay? No, dito sa iskandalo di umano ng PCSO, mga troll farms ni FL Lisa at Tamba na pangalanan. Okay? Very recent nga guys, no? Okay. I-pull up nga natin 'to. Kasi talagang nanggigigil ako dito sa mga putang inang 'to, eh. Wait lang. Open ko lang yung account ni Old School. Yan. Kaibigan din natin 'to, si Old School, no, si Aaron. Yan. Dito nga po, may pinalabas ang BBM Youth Movement na di umano, kami daw ay fake news peddler. Okay? So, sinama nila ako sa listahan nila. I am Shanwin, Maharlika, Vic Rodriguez, Crisette Loret, Chus, KLC, Jason Sa, and all the rest of the gang. No? Ang mga kaibigan natin dito, of course, nandyan si Ma'am Joey, si Coco Locoy, yan, nakakasama po natin si Ma'am Sas. Ano nyo, pag nakasama niyo yan si Ma'am Sas, ano naman yan, napaka-low profile na tao, nakakaaliw, nakakatuwang kasama. Ayan. Sabi ng BBM Youth dito, beware of fake news peddler. Narito ang listahan ng mga fake news peddler, mga vlogger at personality na walang ginawa kundi gawan ng kasiraan ang Pangulo, mga Pilipinong ipinagkakanulo ang bansa at binubusalan ng bibig ng China. Mga taong walang kredibilidad. So after natin i-explore yung bago na naman mga expose ni Maharlika, mapapamura ka na lang dito sa mga hayop na 'to, 'di ba? Unang-una sa lahat, hindi ko masyadong tinatapik yung mga pinagagawa ni PBBM, no? Hindi ko kine-question, hinahayaan ko yung mga tao, 'di ba? Kasi mas nag-o-observe ako, daming langgam kaya pinapatay ko sila habang nagsasalita. Mas nag-o-observe ako kaysa magtatalak ako dito, okay? Question ko ba si PBBM nung panahon na napakataas ng presyo ng sibuyas, tas puwede naman palang mag-import, na ultimo yung kapatid niya na si Senator Amy Marcos, sinabing, yun naman pala, puwede ka naman palang mag-import ng sibuyas, bakit hinintay mo pang malunod ang mga Pilipino, 'no? Not her exact words, pero the gist of that is that, sana nung ka pa nag-import para hindi nag-suffer ang mga Pilipino sa presyo ng sibuyas sa halagang ₱700 per kilo. Baka nakalimutan niyo yun, 'di ba? Oh, yung usapin ng West Philippine Sea, hindi rin ako nag-i-indulge masyado. Bakit? Nag-o-observe pa rin ako, 'di ba? Titingnan ko yung information ng kabilang kampo, titingnan ko yung information ng ibang kabilang kampo. Tapos tatawagin niyo akong fake news peddler. Alam niyo ba yung fake news peddler? 'Di ba? Nagpa-propagate ba ako ng news? Wala naman akong ginawa rito kundi mag-comment ng mga either video or post that concerns na public 'di ba, public interest. Tapos lalabas yung ganito, eto malala, 'di ba? Panoorin niyo 'to. Kung sakaling legit itong inilabas na bagong pasabog ni Maharlika, tila makukumpirma na nga na ang Marcos administration ay nagbabayad ng mga trolls para pabanguhin ang admin na ito. Una pa man inamin na ng vlogger na si Makagago na binabayaran siya para batikusin ang mga Duterte at pabanguhin ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at First Lady Araneta Marcos. Ngayon, itong inilabas o na-expose na usapan sa pagitan ng I wanna know kung ano ang connection nito ni Patricia kay Martin Romualdez. 'Di ba? PCO Assistant Secretary na si Patricia Martin sa isang troll ay nagpapatibay sa mga nauna ng akusasyon na may troll farm nga ang Tamba and Company. Sinasabi sa usapan na ang mga personalidad na nagbibigay opinyon na taliwas sa kagustuhan ng admin at ni Tamba ay kailangan pabagsakin, nariyan nga halimbawa ang nangyari sa SMNI, social media account ni Maharlika, ni Sasasut at iba pa. Milyon-milyon ng pondo na naibigay dito para din daw sa pagtatama ng mga sinasabing fake news, at sa convo na ito ilan pang pangalan ang lumabas tulad ni Rock, Mami Ping at Carla Cruz. Gayunpaman,
Kung hindi totoo ang pasabog ni Maharlika, Kilala ko yung Mama Peng na yan. Mami Peng na yan. Hindi ako sure kung si Kaki Raki nga yung nandyan. Hindi ko kilala yung Carla Cruz. dapat daw na magsampa ng kaso si Patricia Martin at iba pang nabanggit na pangalan sa convo. Katulad din ng hamon na ito nang ilabas ni Maharlika ang search warrant para kay PBBM pero hanggang ngayon walang sinasampang kaso ang PDEA kay Maharlika. Ang isyung Was it search warrant? Wasn't search warrant? ito ay binigyan naman ng komento ni KLC na aniya ay sana kasuhan ni Rox and ni Patricia Martin si Maharlika dahil nagsisinungaling si Maharlika na binabayaran si Rox ng cash na di kailangan ni accounting from government coffers through PCO. Grabe naman. Patricia Martin, wag mo palampasin ito. Rox, wag mo palampasin ito. Also, ba't kailangan may bayad? Ba't kami pa nagbibigay kay PRRD? Dear PCO, it's your duty to explain or deny if Maharlika's accusations and screenshot are real. Magtatanga-tangahan na lang tayo? Did you or did you not use taxpayers' money and then didn't ask for a breakdown of expenses to Ensaymada bloggers? Dahil sa nabanggit din ang pangalan ni Sas sa usapan, narito naman ang kanyang sagot sa issue. Maharlika reads an alleged text message from PCO Assistant Secretary Patricia Martin to one of the BBM Diva bloggers, I don't even ask where the money goes. Because I trust you. That money is taxpayers' money. Nakikipag-away na pala ang ilang BBM bloggers sa PCO, silently. Ang rason ay pera, not policy differences, not conflict of principles. But pera. Justice for BBM bloggers. Presidential Communications Office, small amount, lang pala daw pero nang hihingi pa kayo ng report. Ayon naman kay Mark Lopez ay, sabi ko sa inyo ang magpapabagsak sa admin na ito hindi mga kritiko kundi ang mga ginamit na mga tanga na mapagpanggap na kakampi. Di ba Rocky? How ironic that the pissed influencer wannabe hired by the PCO is now ranting how he has to defend the agency because it is posting fake news. What an indictment against the admin's comms department. Samantala, narito naman ang naturang text convo ni Patricia Martin at ng sinasabing troll na humihingi ng welfare sa PCO dahil daw sa malaking output na kanilang ginagawa, ang output na bagsak pa rin sa rating si Tamba at BBM. Aniya ni Maharlika sa kanyang post ay, download your copy now bago ipagurger ng PCO at bangag admin. Presidential Communications, AI generated din ba ito? Kongreso at Senado, baka gusto niyo ipatawag ang lahat na inappoint ni Bangag Marcos Jr. sa PCO para magpaliwanag in aid of Jatang Geneme's legislation. Grabe, ginagastos ang pera ng bayan para pangsuhol sa mga trolls at paggurger ng Facebook page ng mga kritiko ng Polvoronic admin na ito. Alam niyo na kung sino ang gumurger ng page ko. Jatang Genemes, kailangan ng tapusin ang Polvoronic bangag kuting na ito. Panuuri ng full video pa ng pahayag komento ni Maharlika para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Okay. Tingnan natin yung exact. Baka nakakalimutan ng BBM Youth. Yung pinost nila. Hayaan nyo, mag-uusap-usap kami soon. Tungkol dyan sa post ninyo. Andito tayo sa page ni Buljakan. Kaya natin yung para mas ma-appreciate na. Analyze lang natin to. No? Wait lang ha. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula rito eh. Okay, I think yan, galing sa PCO, walang case na pwedeng i-file kasi public figures. Okay. Kausapin nyo si Raffy Tulfo, baka meron siyang isasuggest. No? Pambabati ko sa kanya. Yan. Okay, una sa lahat guys, no? Ito yung nakikita ko dyan. Itong nag-send na to kay Maharlika, pwedeng isa sa mga kausap ni Patricia. 'Di ba?
or kung sino man yung kausap niyang 'to, ini-screenshot ito, tapos sinend kay ganito, sinend kay ganito, hanggang pinarating kay ano, kay Maharlika. So, ito si Maharlika para na siyang si ano, si Sandra Cam ex Raffy Tulfo. Bakit? Ine-expose niya na yung mga gawaan. Pero alam niyo guys 'no, for the record, if this communication is just between two person, kung sino man po ang nag-screenshot nito at ipinadala sa kung kani-kanino hanggang makarating kay Maharlika, pwede po mag-file si Patricia, I mean, you can correct me 'no, pwede po mag-file si Patricia ng data privacy dito, okey? Puwede po 'yan, not unless ito ay isang GC. Nagiging public lang po ang isang conversation, 'yun, kung GC na siya. So, nagiging group chat siya 'pag more than 2, pero if it's a conversation between two personality or two person, then that's a private communication, okay? Ayan, Engaging all communication strategies in digital landscape means that the government has a unique opportunity to communicate and reach out to Filipino masses. Asik Patricia Kil Martin, Digital Media Presidential Communication Office. Okay. So, dito tayo magsimula, guys. Sabi dito, that's the thing about SOCMED. These people, sila SAS, Maharlika, etc., they're attacking FLM and speaker who are public figures. We don't have laws protecting them from social media. As much as we want to file a case, walang case na pwedeng i-file. Raffy Tulfo. Pero marami nang nakasalang si Idol. Tas madadagdag pa yung mga nagmanifesto. Naku po. Sama-sama na tayo guys sa OBLO. Pang-ilang batch kaya 'tong mga pumirma sa manifesto? Naku po. So sumagot yung kausap niya. Sabi niya, "This is a hangover. No, this is a hangover from the tree lighting to the Christmas party to now that is rolling. It's really up to PCO if there are in any SOCMED welfare outside of what I'm doing." So basically here, alam niyo, ilang presidente ba ang nagdaan before si PBBM? Nakikita naman po natin yung mga changes pagdating diyan sa loob ng Malacanang. Siyempre, andiyan yung mga pa-party, andiyan yung mga pa-concert, tree lighting, and yada, yada, yada. So, maraming nagiging internal, hindi naman internal, pero mga pa-event ang Malacanang lately. 'Di ba? So, kung batikusin kayo ng taong bayan, bawal? Kanino ba galing yung pondo ng pagpapa-event niyo diyan sa loob ng Malacanang, hindi ba sa taong bayan? So, wala sila biglang karapatan na magtanong o questionin o alamin, 'di ba? Imagine niyo 'no, pinapalingkuran kayo, pinopondohan kayo ng taong bayan, tapos yung taong bayan bawal magtanong kung saan niyo dinadala yung pera niyo. Sabi dito nung kausap ni Miss Patricia, "The best way we can do is file a report and hope to God they get their account suspended." Imaginein mo, pinapatay mo, 'no, pinapatay ninyo diyan sa loob ng PCO, imaginein, ang freedom of expression, freedom of speech ng mga tao by doing this. Paano kaya yung mga taong gaya ni Maharlika, ni SAS, at ng kung sino-sino pa na mass report niyo, sila naman ang magkaso sa PCO? Knowing that, merong ebidensya laban sa inyo. The best we can do is file a report and hope to God that they get their account suspended. Ako naman ang magko-call out dito sa mga pinapagurgur na account. Mag-file kayo ng kaso in violation sa inyong constitutional rights. Gobyerno ang kalaban niyo, imagine niyo, the best we can do is file a report and hope that their
accounts be suspended? 'Di ba? Tama ba 'to? Kayo mismo nagpapatunay na pinapatay niyo yung demokrasya ng Pilipinas. 'Di ba? Oh, ano sabi dito, "Ano, you're upset. Tell me what help you need so I'll know how to proceed. Calm down. I'm not your enemy." So obviously dito galit na yung kausap. "Shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong sinabihan namin na natutulong PCO na wala naman?" Imagine mo, nag-ha-hire kayo ng mga tao with the hopes na matutulungan kayo. Here's the thing about eto na pag-usapan namin 'to nila Ma'am Joey at saka nila Sir Miko, sa Sir Coco Locoy. We opted na maging individual kami rather than maging grupo kami. We opt not to be part of any group. Because ayaw nga namin na ma-target kami ng mga politiko and hire us to do something like this rubbish. 'Di ba? Gaya nga, and I quote, 'no, sabi nga ni Coco Locoy, hindi naman daw kami grupo, magbabarkada daw kami, which is true. So ito po yung nangyayari. Yung mga fake loyalista, magki-create po sila ng grupo, tapos kunyari super supporter sila ng administrasyon, at the end of the day ipe-present nila yung mga sarili nila para maging ganito. Shall I collapse my group? So ibig sabihin, nagki-create sila ng mga grupo nila, lalapit sila sa administrasyon o kanino man. Ito hindi lang naman sa administrasyon, pero kung kanino mang mga politiko. At ipe-present nila yung mga sarili nila as mga attack dogs. 'Di ba? Oh, I will stop I will stop salaries na din and assistance to the sick na sinasabi ko, PCO. Kasi ako pa lang wala na, 'di ba? Paano sila? You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. See? Pati sila nabubudol. Kasi mukha rito, hindi na matagal na yata silang hindi nababayaran. Anything you need, I try my best to make sure it is given. Oh. Unlike PCO, our team works weekends and holidays with no breaks, lalo na pagtulong sa may sakit. Rix, who has been waiting for months with a degenerative disease, is now very sick. O, diba? Oh. Sinabi rito, don't even ask where the money goes. Basta because I trust you. We did many months ago, many times wala pa rin. Oh, Maddie is one of those is the one doing these things. I will ask her what happened so I know sino may pagkukulang dito. Sino si Maddie? 'Di ba? You don't ask where the money goes. You ask a report. Nasopla tuloy itong si Miss Patricia. You don't ask where the money goes, you ask a report. I cannot believe that such a small amount with such big output was put under scrutiny because of Mami Peng's rant. O, 'di ba? Oh. So, parang sinasabi, eto tanong ko lang dito sa kausap ni Patricia Martin. So, are they saying na lahat ng pumupunta sa event diyan sa Malacanang na BBM vloggers di umano? Eto bang mga 'to ay bayad, 'di ba? Kasi pangalan ni Peng nandito oh. Oh, abonado pa ako sa months dahil may mga bagong members and may mga sakit. Do you read the reports at all? Sino kaya 'to? Abonado pa daw siya. Oh, sabi ni Patricia dito, I told you to hand over all those who need medical assistance to us because we can endorse them to OP. Imagine mo, ito yung part na sinasabi ni Maharlika at ng ibang mga nagko-comment dito. Yung mga attack dogs ni PBBM, they get paid, no? They get benefits
through tax money. 'Di ba? Diyos ko, bakit may wangwang? May nasusunog ba? Sabagay may naamoy nga ako nasusunog. Anyway, oh, yung mga attack dog ninyo diyaan, tumatanggap ng pera galing sa pera ng taong bayan. Tumatanggap ng benepisyo galing sa pera ng taong bayan para atakihin ang kapwa nila Pilipino. 'Pag hindi niyo nagugustuhan yung sinasabi ng mga kapwa niyo Pilipino na nagbabayad ng taxes na bumoto diyan kay PBBM, gagamitan niyo din ng pambayad galing sa pera ng taong bayan. How ironic. Actually hindi eh, how convenient, 'di ba? How convenient. Oh, ang linaw oh, because we can endorse them sa OP to give them medical assistance. Itong lumalapit for medical assistance, ito yung mga tinatawag nilang so-called nila na what? Defenders or attack dogs. Taga-mass report nila, taga-violate nila ng freedom of speech ng mga tao na binabatikos ang governance or administration ni PBBM. 'Di ba? We can all work weekends and holidays. Rocks. So parang lumalabas dito, isang rocks ang kausap niya. Sinong rocks 'to? And we are thankful, which is why we give which is why we give you assistance. You're not employed by PCO. You're not expected to work hard. We are simply grateful for the assistance you give to us. I don't even ask where the money goes because I trust you. Ang kausap ba dito ni Patricia Martin si Kakiraki? That we don't know. That we need to verify. Oh, kung si Kakiraki man ito kausap ni ano, ni Patricia, oh, Kakiraki, alam mo na dapat mong gawin. Or Patricia, alam mo na dapat mong gawin. This is a private conversation. But then again, at the end of the day, sino yung rocks na to? 'Di ba? Oh, sabi ni Macy Reyes dito, rocks daw. I think everybody knows who Rock is. Oh, si PD, you trust him, you don't know him. Patreng, you don't know him. Sabi ni PD rito. Oh, Rox again. You just came to me with this issue, Rox. Tell me what you need and I'll get it for you. You need to file a case. We have no proof who this person is. I have people who knows Carla Cruz, but she's not employed by the government, so I can have her fired anymore. Oh, let's start with that. This account has been maligning FLAM and speaker. Do we have monitoring? I need help either finding out who this is and fighting it legally or have this taken down. I mean, this is not really just about me and all the many Sokmed people this attacking account is attacking. Sino? Nung ako inatake ninyo, no? Nung kami inatake ninyo sa kung ano-anong mga sinasabi nyo, we never use government funds. We never use government resources. No? Kung sino man tong kausap ni Patricia. Tapos ngayon, hihingi kayo ng saklolo to use government resources? That's the thing that about SOCMED. These people, sila SAS, no? Okay. So, ito yung naging umpisa ng kanilang convo. Oh, let's do that then. Oh, we're doing that, but then again, it's still up to the platform's guideline. Oh, malinaw pa sa sikat ng araw.
Madam Maharlika, siyaman din lang naman na ikaw ay nandiyan diyan sa Amerika. You know what to do. Oh, we need to calm down, of course. I don't want you to stop I don't want you to stop what you're doing. Let's talk about the details tomorrow. I'm going to consult people on what to do. I'm paying salaries to people to correct fake news the PCO is sending to me via briefer every day. What do you want me to do with that? Hmm. 'Di ba? Oh, kayo na maging ano, kayo na humusga diyan, 'di ba? Tas babalikan natin 'tong sinabi ng BBM Youth, Movement. Alam niyo kung 'di lang kayo mute, pinaliguan ko kayo ng mga murang mga hayop kayo, 'di ba? Paano niyo ngayon ipapaliwanag 'to? So, malamang ang naglabas nito, 'di ba? Ang naglabas nito, kung sino ang kausap ni Patricia Martin. Oh, may mga timestamp 'yan 'no, kung sino man yung rocks na kausap nito ni Patricia Martin. Imagine ninyo kakapal ng mga mukha niyo, kayo pa pala ang nagre-report ng mga account ng mga tao, lalong-lalo na kung feeling niyo sinisiraan si FL at saka si Tamby. Alam niyo guys 'no, for the record, sa dinami-dami yata ng napanood ko at nakikita ko sa dito sa ano, sa online, karamihan diyan, okey, karamihan diyan 'no, ginagamit lang nila kung ano yung available online. Kung ano yung nakikita rin natin, kung ano nakikita ko, nakikita niyo, nakikita nating lahat. Yung iba lang talaga merong pakialam sa ginagawa ng administrasyon na 'to. Binabatikos nila yung mga tao. Pakinggan natin dito si Maharlika. Mga palangga. Ito, if you don't, sabi niya, if you don't answer, I will just assume. Ano to? Okay. If you don't answer, sabi niya, I will just assume that, okay. Sino nagsulat nito? Teka. Sabi niya, ito. Okay. Sabi niya, if you don't answer, I will just assume that Emerald Ridaw, that Patricia Martin and Emerald Ridaw are shaking fake news to blogger to sabotage the what? Yung kausap niya to, hindi, iba pala to. Ito to. Sabi niya dito. Okay, ito sabi niya. The best we can do, ano ang pagkasunod-sunod dito? The best we can do is file a report. Yeah, and hope to God they got their account suspended. Tapos sabi nitong kausap niya pala ito, let's do that then. Gawin natin. We are doing that. But again, it's still up to the platform guidelines. So meaning, itong presidential communications ang nag-report sa page ko, sa page si SAS, which is nabalik, para ma-take down. See, ginamit nila, inabuso nila ang ang power ng gobyerno para i-take down ang mga kritiko. It's the same thing na ginagawa sa SMNI na inabuso nila. I think this is the only confirmation that we are waiting for now. I think this is the only confirmation that we need to know and we need to see. Yung mga sinabi ni Miss Patricia Martin dun sa kausap niya, kung sino man yan. So, iti-take down ba nila lahat ng account ng taong kritiko, mga kritiko nila? 'Di ba? Bakit pa kayo nagpaka-public figure, bakit pa kayo nagpaka-public servant kung hindi niyo kayang tanggapin yung pagki-criticize sa inyo ng mga tao? Pag kiniticize kayo, ano daw? Pag nag-criticize sa inyo ang mga tao, isa lang naman ang ibig sabihin niyan, eh.
may nakikita sa inyong mali. 'Di ba? But then again, at the end of the day, we will agree on this one, on this statement. Hindi lahat nagki-criticize. Yung iba talaga, wala lang magawa. At maraming ganyan. Mas marami pa dun sa mga taong totoong nagkikritiko lang. Kaya may mga nagkikritiko kasi may nakikita silang mali. Pero meron din naman gaya niyan, nung nakita natin sa text message na yan. Meron nagkikritiko kasi binabayaran sila. Meron nagiging biglang supporter dahil sila ay binabayaran. Kaya alam mo, nag-a-agree ako dun sa minsan ko narinig sa isang hindi ko na maalala kung kanino ko narinig, pero ito yung natatandaan ko. Na yung mga content creator na sumusuporta di umano kay PRRD ay organic. Kahit kakarampot, hindi binabayaran. Nasabi na rin yan ni KLC, no, ni Crisette Chua. Sila pa nga daw ang nagbibigay ng pera kay PRRD kasi nagdo-donate sila dun sa mga charity na sinusuportahan ni PRRD. No? Sa tingin nyo, itong mga to, pagkatapos ng termino ni PBBM, nandiyan pa yung mga yan, wala na. Pansinin nyo, yung mga gamit nila, yung mga ginagamit nilang mga tao, para atakihin yung mga kritiko ng administrasyon. May mga sakit pa. Nakikita nyo yung benefit. Para kay PBBM, kay Efelisa, tsaka kay Tambi. Sa survey lang, sad-sad na sad-sad si Tambi. 'Di ba? So I really thought all this time, nagjo-joke lang yung mga they're just being, Pero hindi, totoo pala. Totoo pala talaga, no? I'm very naive. Kasi naniniwala pa rin ako, no? Yung binoto kong presidente, patas na tao. Kahit pa meron silang history na hindi maganda. 'Di ba? Ngayon, paano natin babalansin? Dalawang Marcos. Ako, super saludo ko kay Senator Amy Marcos. For now. No? Kung paano siya sumasalungat sa gawain ng pinsan niyang si Tambi at saka si PBBM. Pero she never attacked Elisa. Naniwala na kayo, ang tunay talaga na Marcos na sumunod sa yapak ng kanyang ama ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos. How can these people explain itong lumabas na conversation na to between Patricia Martin at kung sino man yung Rax na kausap niya? Ngayon, ipagmalaki nyo sa amin, mga putang ina ninyo, no, na hindi kayo bayad. Sasabihin niyo na naman, ginawa yan. Sipag naman ng puting ahas ni ni Maharlika. We want an explanation. We need an explanation. Magkano binabayad nyo sa mga taong to? Na mukhang nabubudol kasi hindi regular yung pagbabayad sa kanila. 'Di ba? Tapos kukuha ng pondo sa OP. Naisip nyo ba yon? Kukuha sila ng tao, aatakihin yung mga kritiko ng administrasyon. Tapos, ang ibabayad nila, pera ng taong bayan. Then yung mga attack dogs nila, pag merong medical assistance na kailangan, i-refer nila sa OP. Pera pa rin ng taong bayan ang ginagamit doon. See?
Ano yung nawawala? Constitutional rights ng isang tao sa kanyang freedom of speech sa pagpapagurgur ng page. Malinaw na sinabi doon between the conversation ni Patricia Martin na taga PCO at saka itong kausap niya. Na sila mismo nire-report nila. 'Di ba? But you know what? There's one thing na sumaludo pa rin ako sa PCO. Both Martin Romualdez and F. Eliza, lawyers to mga to, ina-uphold nila ang rule of law. Hindi nila, take note hindi nila, okay, gugustuhin na mag-file ng mga malicious, tawag dito, hindi malicious baseless suit laban sa tao. The best and worst that they wanted to do, no, dyan sa PCO, is i-take down lang ang page. Siguro maging masaya na tayo sa ganun, guys. No? Kaysa maghablayan si Tambi at saka si F. Elisa sa isang baseless suit. Eventually, babalikan sila kasi hindi nila kaya ng Supreme Court Kung halimbawa ang mga kaso na yan, umakyat pa ng Supreme Court at the end of the day, 'di ba? Walang basihan. So, ang retaliation ng kakasuhan nila is what? Malicious prosecution. Civil damages. I'm sorry pero nakakasuka. Yung tawagin kang fake news peddler ng isang fake news peddler din na ano. Hindi din Yung tunay na fake news peddler, yun yung ano gumawa ng listahan ng di umanong fake news peddler. Tapos malalaman mo na itong mga kilala natin na diehard loyalista di umano, tumatanggap ng bayad dyan sa loob ng PCO. Diba? Saklap. Nakakasuka. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tapos gusto nyo pang gamitin ng government resources. Diba? Buti nga kami, hindi namin kinailangan hindi namin nilapitan ng gobyerno para lang malaman namin kung sino yung tao na nag-a-administer ng isang Facebook page. We have the name. Diba? We have 1 year to file a cyber libel case dun sa tao na yan. We already have the screenshot Diba? Tapos magkikreate pa ng ganitong listahan ng BBM Youth. Nakakatawa kayo. Ayan, protektahan nyo. Hanggang ngayon, tahimik pa rin ng mga kakamping ka, no? Siguro hindi rin sila makapaniwala kasi nagiging ano kami. I remember saying this, no? Almost after the election. We may have voted for Bongbong Marcos. But again, we will be watching his moves every step of the way. Diba? Galit na galit ang mga LP, dilawan, kakamping dahil nanalo si BBM. I don't remember na may ganitong iskandalo si PRRD. I don't remember na mayroong ganitong iskandalo si Pinoy. Even GMA or ano. BBM lang meron. Grabe. Yung mga pakawala ninyo. Yun din. Tama nga yung sinabi niya ni Sir Mark Lopez. Yung pakawala nyo, yun din ang sisira sa inyo. Then good luck sa inyo dyan.